4. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Good news mula sa Department of Health. Isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si Health Secretary Ted Herbosa, ay ang pagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga serbisyong pangkalusugan na karaniwan nilang nakukuha sa mga ospital. Bukas na po ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers. Tandaan po natin, bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Makabago po ang mga gamit at mabilis ang serbisyo ng mga DOH bukas centers na ito. Na siyang puntahan ng ating mga kababayan sa mga probinsya para sa mabilisan at agarang serbisyong medikal o ambulatory care. Libre po ito, maliban lamang po sa mga ibang specialized medical procedures na mayroon lamang pong very minimal fee. Mabilis pong nakukuha ng mga kababayan natin ang mga laboratory services gaya ng complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis, blood typing, x-ray, ultrasonography, ECG, fecalysis, FOBT, dengue and NSI, dengue IgG at IgM, COVID rapid antigen test at HBAG. May mga serbisyo din po para sa tuberculosis screening and management, pagbabakuna, center screening, konsultasyon para sa ultrasound at diabetes, kumpletong check-up para sa buntis at sanggol, OB-GYN consultation at services, mental health, first aid at referral para sa mga vehicular crash, nutrition support, dental services, animal bite, at pharmacy para sa mga access sa gamot. May mga operasyon din po na ihahatid ang DOH bukas centers gaya ng operasyon sa katarata, breast at tumor surgery, at iba pang ambulatory surgical procedures. Mabilis din ang pagresponde sa ibang emergencies gaya ng mga pasyenteng inatake sa puso. Pati ang geriatrics o mga serbisyong kailangan ng mga may edad, kasama na po ang surgery, ENT, at orthopedic, at parte ng serbisyo ng DOH bukas centers na nakukuha na ng ating mga kababayan. Sa loob lang ng isang taon, buong Pilipinas na po ang may DOH bukas centers. 26 sa Luzon, 8 sa Visayas, at 17 sa Mindanao. Halimbawa lang po, ang ilang bukas centers ay nasa Santo Tomas, Pampanga, para sa Luzon, ang Tagbilaran bukas center sa Visayas at ang Cotabato bukas center naman po sa Mindanao. Unti-unti pong nagbubukas ang DOH bukas centers mula lamang itong March 2024 at ngayon, nasa halos 800,000 Pilipino na po ang kasama po ang 40 beneficiaries ang nasiserbisyuhan ng 51 bukas centers sa buong bansa. Nasa humigit 500 patients kada araw ang nasiserbisyuhan ng bawat isang bukas center at patuloy pong nagiging takbuhan ng ating mga kababayan ang DOH bukas centers lalo na para sa emergency care. Panoorin po natin ang ilang mga kababayan natin na naserbisyuhan na po ng DOH bukas centers. Ngayon, nasyapit kami dito sa Santo. Last na kami dito. Mabilis. Hindi naman yung malaki pong tulong sa amin. Hindi na po kami lalayo, biyahe. Ito na nakain na po namin. Ang babae nila. Makatapos po, hindi natin po. Thank you. Thank you po sa inyo. Kaya kami naman kayo. Wala po kami sa kaya. Laki po po sa At yan po ay talaga po talagang inuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matugunan po talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagtungkol po sa kalusugan. Ito pong meron pong direktiba ang ating Pangulo para sa matiyak ang malinis at tapat ang pagdaraos ng midterm elections sa May 12. Pinalusad ang Department of Information and Communications Technology at ng Commission on Elections ang kauna-unahang 24/7 Threat Monitoring Center. Ito ay isang
real-time digital command post na handang tukuyin, tigilin, at tapusin ang online misinformation and disinformation. Pinangungunahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT at ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan o ang Task Force KKK sa halalan ng COMELEC ang Threat Monitoring Center na naging operational sa loob ng 2 araw. Isa itong patunay na mabilis, kumilos at nagkakaisa ang pamahalaan kapag ang katotohanan ang nasaya. Panoorin po natin ito. At next rin pong iulang sa inyo ang pinakabagong survey ng Okta Research. Bumaba sa 42% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril mula sa dating 50% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 2.1 million families or 2.1 million families na nagsasabing nakaangat na sila sa kahirapan. Bumaba rin ang food poverty sa 35% mula sa 49% noong nakaraang quarter. Ibig sabihin, humigit kumulang 3.7 million families ang hindi na itinuturing ang sarili nila bilang food poor. Isa po itong patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na tugunan ang problema sa kahirapan at kagutuman. Sa punto po ito ay maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maybe remind everyone for whether one question, one follow-up setup. First question, Eden Santos, Net 25. Yusuf, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP-CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. USEC yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Have a statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinahuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairan, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon man sariling interes patungkol dito, na naisip pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Another question, Ivan Mayrina. Election na po sa Lunes, USEC. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayong masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Next question, Christian Isores, Radyo 6. Good morning, Yusek. I understand po na nag-iimbestiga na ang luwa doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint
laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakansela na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa LOA? Ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng luwa. At anytime soon po, maaari pong magbigay ng mensahe patungkol po dito. At kung meron pa po mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya, may mga government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabing naaapektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 million na katao. So, kailangan lang po talaga itong mabilisang ma-action. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansela lahat ng JVA ng Prime Water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So, alamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang, at ano ba yung dapat na ipahinto. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Morning, Yusek. Habemus Papam, meron na pong bagong Santo Papa ang Roman Catholic Church, si Pope Leo XIV. Siguro po anong mensahe ng palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaroon ng panibagong Santo Papa? Masaya po na meron na po tayong bagong Santo Papa at hintayin po natin ang kanyang magiging mensahe ngayon pong araw na po. Follow-up question, Maricela Lee. Yusek report. Did the President monitor the announcement last night to wake up until... Ay, hindi ko po natanong ko na siya ay nagising na maaga po, pero ilalabas niya po yung mensahe. Pagka po kami ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap yun, tatanungin ko po kung anong oras siya nagising. Next question. One more question from Tristan Nadalo. Yusek, kagabi po ay umaten si VP Sara sa meeting de avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawu-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Yung reaction po ng palanggit. Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, I did not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, nakikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsusolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa gross students na may halaga po na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang
pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Next question, Kenneth Pasyente, TV. Morning, ma'am. How does the Malacanang view po the 5.4% GDP growth in the first quarter of 2025? Ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Okay. Maganda pong balita yan dahil po yung GDP po ay nagpapakita po ng progreso at natutuwa po ang ating Pangulo, lalong-lalo na po, of course, ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaan, nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend at or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. Next question, Rahel Bayan, Radyo Pilipinas. Sa of the research sa self-rated poverty, how confident are you that you can sustain this momentum, especially po ang target po natin na palawak pa yung 20 pesos per kilo ng bigas? Opo, maganda pong balita po dahil nga from 50%, naging 42% na naman po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Thank you. Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, sabi po niya, "Let this be clear, our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Kaisang ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ating itataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.